Nako, itong vlog natin ngayon mga sangkay ay dapat po mapanood hindi lamang po ng mga loyalista, kundi lahat ng mga Pilipino. DDS ka man, Dilawan, Pinklaman ka man, kailangan mo itong mapanood dahil may matinding regalo ang presidenteng BBM mga sangkay sa mga Pilipino. Kung ano yan, yan po ang ating ibabalita ngayon. Yo, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. At ito pag-uusapan po natin ngayon, itong matinding regalo ni PBBM sa sambayan ng Pilipino. Ako mga sangkay, nung nalaman ko po ito, nagulat po ako. Pag-usapan natin yan. But anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. At syempre kung gusto mo na mga good news, mga magagandang balita tungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa, sa mundo, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga mga sangkay. Ito yung balita. Sobrang gulat na gulat pa ako dito, no? Nung nalaman ko ito. Kasi mga sangkay, kanina, ito ang ginawa ni BBM. Nag-ikot-ikot po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga train station, no? At ito pang sangkay, sa MRT at LRT, tingnan po ninyo, kasama po ni BBM ang kanyang pamilya. Relax lang kayo, ha? Ibabalita ko sa inyo yung good news. Hindi ko alam kung alam nyo na to, pero kailangan po natin ma-emphasize lalo kung ano po itong napakagandang balita, mga sangkay. At alam nyo, rockstar pa rin po talaga yung ating presidente, no? Marami pa rin po talaga yung humahanga sa kanya, mga sangkay. Marami pa rin po talaga yung bumibilib, lalong-lalong na po ngayon sa ginagawa niya. Kaya nga po may video dito, mga sangkay. Eto, makikita po ninyo, nagsisigawan yung mga tao habang tinitingnan po yung sitwasyon ng mga tren natin. So, yan po yung sitwasyon nung nag-ikot-ikot si BBM sa LRT at MRT. Ngayon, mga sangkay, ito yung good news. Ito ay irerekta na po natin. Ayon kasi sa report, sabi dito, linggo ay para sa pamilya. Sabi po niya dito, simula ngayon. Ito yung announcement, mga sangkay, makinig. DDS ka man, Dilawan ka man, loyalista ka man, kailangan mo itong malaman kasi pare-parehas po tayong Pilipino. Simula ngayon, may pamilya pass 1+3 na sa MRT, LRT1 at LRT2. Ano ang mayroon dyan, mga sangkay? Sa pass 1+3, bumili lang ng isang ticket at libre na ang hanggang 3 kasama mo tuwing linggo. Hanggang Hunyo 2028, walang ID na kailangan basta't sabay-sabay kayong sasakay. So, ang malupit dito, mga sangkay, no? Kung may kasama ka, every Sunday, libre. Libre yung 3 mong kasama. Halimbawa, 4 kayo. Sa 4 na sasakay, isa lang ang ticket na bibilhin nyo, yung 3, libre na. Sa kahit saan dito, MRT, LRT1, LRT2, MRT3. Iyan po, mga sangkay. Ito ba ang lupit? Alam nyo, first time po ito nangyari, mga sangkay. Mura na nga yung presyo ng bigas sa mga palengke. May 20 pesos na bonus pa na bigas per kilo. Mababa yung presyo ng oil. So, ang dami pong magagandang balita ngayon. Sabi po dito, dahil ang biyahe kapag kasama ang pamilya ay mas magaan, mas masaya at dapat abot kaya. Saan ka nakakita, mga sangkay, ng presidente na nakagawa na ito? Si BBM lamang po. 6 ang presidente na dumaan, mga sangkay. Since Ferdinand D. Marcos, si BBM lamang po ang nakagawa nito. Halos lahat first time, 'di ba? First time na bumaba yung presyo ng bigas sa halos kalahating halaga.
First time nagkaroon ng 20 pesos per kilong bigas na programa naman ng government, mga sangkay. At ngayon nararamdaman ng mga Pilipino yung paggaan ng buhay at nakakapagbayad po tayo ng utang ngayon, mga sangkay. Hindi na po tayo ng utang lamang. Ngayon, yes, of course, sasabihin niyo may utang pa rin ng government. May utang, nangungutang pa rin nga si BBM eh. Pero hindi na po ito katulad dati. Nagbabayad na po si BBM ng utang. First time din po yun. First time din na may mga world-class na pabahay, mga sangkay. So, ang dami pong project ngayon. Maloloka ka talaga, mga sangkay, sa nangyayari sa Pilipinas. At niregaluhan pa tayo ni BBM. Eto, mga sangkay, pag bumili ka ng isang ticket, may plus 3 na. Eto yan. Eto, tingnan po natin. Pamilya Pass, 1 plus 3 promo. Isang ticket lang ang babayaran para sa grupo ng 2 hanggang 4 kapag sasakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 tuwing linggo. So, halimbawa ikaw, may kasama kang 2 o hanggang 4 kayo. Okay? Libre, mga sangkay, yung 3 or libre yung 2. Ganyang kalupit itong programa ni BBM until 2028. Ibig sabihin lamang, mga sangkay, ibig sabihin lamang, no? Hanggat nakaupo si BBM, may ganitong programa. Di ba ang lupit? First time po yan nangyari. Sa totoo lang, natutuwa ako, mga sangkay. Nagugulat po talaga ako sa mga pasabog ngayon ni BBM. Ngayon, sabi nang nag-comment, bakit sa Luzon lang yan? Sana nationwide. Guys, tandaan nyo, saan ba yung may train? Sa Metro Manila lang naman di ba? Pambihira naman. Mga mga anti-Marcos. Pero ito, mga sangkay, good news pa ito Pagkatapos ni BBM, wala na po itong promo. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan. So, anong kailangan gawin? Pa-extend natin si PBBM sa pagkapangulo. Nang sa ganun, tuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya, nakakapagbayad ng utang, tuloy-tuloy ang mababang presyo ng bigas, tuloy-tuloy ang programa na tig 20 pesos na BBM Rice. Tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga world-class na babae. Guys, bata pa po si PBBM. Batang-bata pa po. Marami pa po siyang magagawa, mga sangkay. What if magkaroon ng political, magkaroon ng constitutional reform at ayusin ang sistema ng politika sa bansa? Magkaroon ng parliamentary system. Of course, si BBM pa rin po ang uupo na Prime Minister dahil siya po ay matalino. Okay? Tingnan nyo, mga sangkay. Ang tanong ko nga po dito, hindi kaya yung Marcos wealth ay ginagamit na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil eto mababa yung presyo ng bigas, may tig 20 pesos per kilong bigas, may mga world-class na pabahay, nakakapagbayad po tayo ng utang sa gobyerno, mga sangkay, hindi na po tayo yung utang ng utang lang. Plus, mga sangkay, eto pa, may regalo pa po si BBM. Kada linggo, hindi po to everyday. Every Sunday, mga sangkay, ito yung pagkakaintindi ko. Kada araw ng linggo, kapag sasakay kayong pamilya, kapag 4 kayo, libre yung 3. Ganyang kalupit ang Marcos administration na yun. Ngayon, at para maintindihan nyo, panoorin nyo po ang video na to. Inaugurate this new promotional program, I suppose, for our public transport system. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng kaunti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1+3 program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4
ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Sandro nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance naman na magsama na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1+3. Meron pa akong isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po natin. Ito yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan at sabi ko sa kanila, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano, baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng tren. Maraming salamat. Thank you. Ng train, bibili po ako ng ticket. Sabi po nung teller, lumipat ako ng kabilang teller kasi meron po silang promo para po ma-avail namin yung promo nila. Bali po, 4 na ticket po, 1 lang po yung binayaran namin. From Ortigas po to GMA Kamuning, 20 pesos lang po. 48
pesos po yung natipid namin. Maraming po salamat sa pamunuan po ng MRT sa libre po nilang sakay ngayong araw na po ito. We came from yung Ayala, sa Ayala. So ngayon, very accommodating yung dun sa station doon, yung mga teller. Napaka-bait nila. Tapos sabi nila, yung pag daw family, so yung 3 free, yung isa lang magbabayad. So talagang I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Ayan, layo-layo pa naman namin. So maganda yung program kung kay BBM niya, maganda yan para lalo na yung mga they cannot really afford it, saka kayong nagmamadali, ganon. Kasi yung alam naman natin yung mode of transportation ng MRT mabilis compare sa bus, di ba? Malaki talagang advantages, malaki talagang, kumbaga sa amin nagmamadali kami, mabilis.